Mga idol, sino nga po ba si Lotus Feet? Bakit nga ba maliliit ang mga paa ni Lotus Feet? Tara-tara po at alamin po natin, babala lang mga idol, kung kayo po ay likas na matatakotin at kung ayaw nyo po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang videong ito, okay? Si Lotus Feet ay nakilala sa palabas na Feng Shui. Noong taong 2004, sikat na sikat si Lotus Feet dahil sa iconic nitong suot na kulay puti. Ang palabas na Feng Shui ay direktor ni Chito S. Ronyo. Siya ang isa sa pinakamagaling na direktor dito sa Pilipinas. Alam nyo ba mga idol, noong taong 2004, ang Feng Shui na po ang nag-set ng record ng pinaka-the best horror film dito sa Pilipinas? At napakalaki po talagang kinita ng palabas na ito. At sa palabas na Feng Shui, ang pinakabida po dito ay si Miss Kris Aquino. Ginanapan niya po ang role ni Joy Ramirez. Sa kwentong ito, si Joy Ramirez ay isang simpleng babae na may pamilya na kung saan nakatanggap siya ng sunod-sunod na swerte. At yung mga swerteng natanggap niya ay nagmula sa kanyang bagwa. Kuya Jibe, ano po ba yung bagwa? Ang bagwa ay isang klase ng pampaswerte na galing sa mga Chinese at ang hugis nito ay octagon. Ang bagwa ay pwedeng isabit kahit saan sulok ng inyong bahay. Ang sabi po ng mga Chinese na swerte daw po ang magkakaroon ng bagwa. Balik po tayo sa kwentong Feng Shui. Alam nyo ba mga idol, noong natanggap ni Joy Ramirez ang bagwa, dito na po nagkasunod-sunod ang kanyang swerte. Hindi lang po sa kanyang sarili kundi sa kanyang pamilya. Katulad po ni Joy Ramirez na promote po siya sa kanyang trabaho. At maganda rin ang pasok ng pera sa kanyang pamilya. Kaya lang sa kwento pong ito, kapag sinuwerte ka po gamit ang bagwa, meron po itong kapalit. Opo, tama po kayo na narinig, meron pong kapalit. Ang kapalit ng swerte ay merong isang mamamatay sa kaibigan mo o kapamilya mo o yung mga taong malalapit sa buhay mo. At sa moving Feng Shui, ang may-ari po ng bagwa ay si Lotus Feet. Si Lotus Feet po ang taga-sundo kung sino po ang mamamatay sa palabas na ito. At sa palabas na to, kapag narinig nyo na po ang yabag at bakas ng paa ni Lotus Feet, paparating na po siya para sunduin yung mamamatay. Trivia lang mga idol, kung mapapansin nyo po, habang naglalakad si Lotus Feet, meron po siyang sapatos na napakaliit na animoy parang bakal. At mapapansin nyo kung bakit maliliit ang paa ni Lotus Feet. Bakit nga ba maliliit ang paa ni Lotus Feet? Noong unang panahon ng Qing Dynasty, between 1636 hanggang 1912, meron pong kultura ang mga Chinese na kung saan ang mga paa ng mga batang babae ay pinaliliit nila at binabalutan ng mga makakapal na tela para mapigilan ang paglaki ng mga paa ng mga ito. At ang tawag po dito ay foot binding. Noong unang panahon, sabi po nila na kapag maliit daw po ang paa ng mga babae, ito po ay sumisimbolo ng kagandahan o karangyaan. Matataas po ang tingin sa mga babae kapag maliliit po ang mga paa nila. At yun po ang pinagmulan ni Lotus Feet. Ganun po ba Kuya Jibe? Kaya pala po maliliit ang paa ni Lotus Feet dahil kultura po nila noong unang panahon ang foot binding. Yes sir! Ang kwento ni Lotus Feet sa movie, si Lotus Feet daw po ay nagmula sa pamilya ng mayayaman. Noon daw po panahon nila meron daw pong gyera. At dahil nga may gera, tumakas ang pamilya ni Lotus Feet at si Lotus Feet lang po ang naiwan sa bahay. Dahil nga siya lang po ang may maliit na paa kaya siya ang naiwan. Hindi siya makatakbo na mabilis dahil ng kanyang mga bakal na sapatos. At bago po sunugin ng mga sundalo si Lotus Feet noon, isinumpa niya po ang bagwa na kung sino daw po ang mga titingin dito, kung sino daw po sisilip sa bagwa ay mamamatay. Papansin nyo mga idol, ang mga namatay po sa moving yan ay depende po kung ano po ang kailangang Chinese zodiac. Noong mga bata po kami, dun po kami talaga natatakot sa scene ni Miss Lotlot de Leon na kung saan nahulog po siya sa bintana at nalaglag ito sa mga kaha ng beer.
At ang beer na yon ay yung Red Horse. Dahil nga po, Year of the Horse, si Miss Lotot de Leon, namatay siya doon sa Red Horse. Kaya yun, may mga meaning po kasi yung kanilang pagkamatay doon eh. Yun po talaga yung part na nakakatakot, yung kay Miss Lotot de Leon. Kung hindi nyo po napapanood, papanoorin nyo na. So yun lang mga idol. Ayoko na po magsabi ng mga kwento pa dito, baka ma-spoil pa po yung mga manonood ng video ito. Basta kung kayo po ay gusto nyo mapanood yung Feng Shui, meron naman po atang movie sa YouTube, yun. Panoorin nyo na mga idol, must watch. So ang video ito kung bakit nga ba maliit yung paa ni Lotus Feet dahil nga po kultura po nila ng mga Chinese nung unang panahon ang foot binding. So ang meaning daw po ng foot binding sa panahong yon ay kagandahan o karangyaan. Ay mga idol, trivia lang po, ipapakilala ko po sa inyo ang gumanap na Lotus Lady o Lotus Feet sa moving Feng Shui. Siya po si Rosita Lim. Yan, na kung saan marami po siyang natakot na Pilipino. Yan po si Rosita Lim. Yun, kung kayo po ay tatanungin ko, mga idol, napanood nyo na po ba ang moving Feng Shui? Kilala nyo rin po ba si Lotus Feet? At nung panahong napanood nyo po si Lotus Feet, natakot rin po ba kayo? Comment nyo nga po sa comment section at i-share nyo na po ang video ito sa mga presyo para malaman din po nila kung bakit maliliit ang paa ni Lotus Feet. Cute!